Amen. Happy Mother's Day po. Pero po nandito po tayo hindi lang po para sa mga nanay. First and foremost, nandito po tayo para sa Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa mga naggaling pa sa malayong lugar na talagang nag-dedicate pa ng time. Meron pang nanggaling ng lampas pa ng Quezon City. Lampas pa ng NCR, kung di ako nagkakamali, para talagang mga punta rito. At hindi po natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Pero thank you, Lord. Na-prioritize natin ang Panginoon, nandito tayo. Atin pong aralin. Hindi na natin nahabaan at alam ko, para makapagsalo-salo na kagad tayo, ano? Aralin natin yung A Mother's Faith mula dun sa binasa nating passage. Ano ba ang pananampalataya ng isang nanay na kagaya ng sa kwento na ito? So may tatlong bagay lang tayong aaralin ngayon. Ang isang nanay, yung Canaanite woman, ang kanyang pananampalataya ay desperado. Ang isa pong nanay na nasa Panginoon, desperado po ang kanyang pananampalataya. Pangalawa po, a mother's faith is a faith that doesn't give up. Ang isa pong mananampalataya na nanay, hindi po basta-basta sumusuko. Amen. Alam na mga nanay natin yan. At pangatlo, a mother's faith doesn't let go. Hindi lang siya hindi sumusuko, hindi yan bibitaw. Kaya ang dami nating nanay ngayon na nandito. Amen, hallelujah. Aralin po natin. Sa verse 21 and 22, umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupain malapit sa Tiro at Sidon. Isang Canaanea na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinahihirapan ito. Napaka-straightforward ng kwento. Pero para mas maintindihan natin, ito yung Tyre and Sidon. Dito sila pumunta. Galing sila dito, nagmi-ministry si Jesus kasama yung mga disciples niya. Pero during that time, nagkaroon ng heated argument kasi si Jesus versus yung mga Pariseyo. Kasi kinokorek ni Jesus yung mga Pharisee. Ang tinuturo nitong mga to, yung tradition. Sa pagtuturo ng tradition, na-neglect na nila yung commandment ng Diyos. Ano yun? Tinuturo nila yung ang pagbibigay sa simbahan is mas importante kaysa tumulong sa magulang. Nasusundan nyo, na parang ang naging karakter nila, yung mga Pariseyo, parang dinajustify pa nila, oo, basta tinulong mo niyan sa simbahan, okay na yan kahit hindi mo na matulungan yung magulang mo. Grabe, no? So kinokorek yun ni Kristo, na hindi ganun. Amen. Thank you, Lord. Lahat naman tayo rito, yes, tutulong tayo sa gawain sa simbahan, pero wag natin nine-neglect ang ating mga magulang, lalo na Mother's Day ngayon. Amen. Thank you, Lord. Pangalawa, kinokorek niya rin yung mga Pharisee dito kasi yung mga disciples, sabi nila kay Jesus, bakit yung mga alagad mo kumakain ng hindi naghugas ng kamay? No? Pagka kumain ka kasi ng hindi naghugas ng kamay during their time, nagkakasala ka kasi nagiging madumi. Ang sinasabi ni Kristo, hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpapadumi sa tao. Kasi ito ay ilalabas mo lang din. Ano ang nagpapadumi sa tao? Yung lumalabas sa kanyang bibig. Kasi yun ay nanggagaling sa puso. Amen. Kaya mamaya, pagsasaluhan natin, hindi yan magpapadumi sa atin. Magpapabusog pa yan. Amen. Thank you, Lord. So malinaw ha, hindi ang kinakain natin na nagpapadumi sa atin. Regardless kung ano yung paniniwala nyo sa kinakain, hindi na nagpapadumi. Ang nagpapadumi, yung lumalabas sa bibig kasi nanggagaling ito sa puso. So yun. So dahil doon, during their time, halos wala na rin silang time para kumain or magpahinga. Kaya nag-withdraw sila papunta dito sa Tyre and Sidon para makapag-relax. So kasi ang gawain ng Panginoon, yes, marami tayong ginagawa para sa Panginoon. Pero kailangan din daw nating magpahinga. Yung pagpapahinga is also a form of worship. Okay. Tapos itong Tyre and Sidon, ito po ay Gentile territory. Hindi na po ito part ng Israel. Part na po ito ng Lebanon. Alam nyo naman ngayon, hanggang ngayon, magkalaban ang Israel at Lebanon. So ito is outside the covenant people of God. So nandito sila para hindi muna sila makapag-ministry, makapagpahinga muna. Pero alam natin na may nangyari sa kabila ng yun, no? Isang Canaanite woman na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw.
Sumisigaw na lumapit sa kanya. Desperado ang nanay na ito. Sabi niya, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinahihirapan nito. Ang sagot ni Kristo, ngunit hindi sumagot si Kristo. Sobrang desperate ng prayer ng paglapit niya sa Panginoon. Pero hindi sumagot ang Panginoon. Na-experience nyo na ba yun? Nag-pray kayo? Talagang nilapit nyo sa Panginoon? Tapos, parang feeling nyo silent si Lord? Nasin lang yung prayer mo pero hindi sinagot? Na-experience nyo yan? Alam niyo po, sometimes God is silent to humble you and to test you. Kagaya nung mga 40 years in the wilderness sila, so that He might humble you and test you to know what was in your heart. Para malaman ng Diyos kung ano ba talaga yung nasa puso mo. Kung susunod ka ba sa Kanya o hindi. Pangalawa, sometimes God is silent so that when the answer comes, it is more powerful. Kagaya ng example po dito sa John 11:6, so when He heard that Lazarus was ill, He stayed 2 days longer in the place where he was. Alam niyo pang nangyari rito, si Lazarus po, may sakit. Matindi yung sakit niya. Pero imbis na puntahan kagad siya ni Kristo, hindi. Hindi niya sinagot yun. Naging silent siya. Ang nangyari, after 4 days, namatay si Lazarus. Sinadya yun ng Panginoon na huwag kagad sagutin yung panawagan sa kanya. Bakit? Para ipakita yung kanyang kapangyarihan. Binuhay niya si Lazarus. Kaya minsan, may mga time na hindi kagad sinasagot ng Diyos ang ating panalangin. Amen. Meron ba kayong panalangin na hindi pa sinasagot ng Diyos? Ipanalangin niyo lang yan, be desperate. May purpose ang Diyos. Amen, hallelujah. Ito yung request niya. Tama ba? Ito yung request niya. Paalisin nga po ninyo siya. Napakaingay niya. Ito, di ba hindi sumagot si Kristo? Ang sumagot, ang nagsalita, yung mga disciples. Ano sabi ng mga disciples? Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po ninyo siya, napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. Grabe. Yung mga disciples, inutusan si Jesus, yung babaeng desperate na lumalapit sa Panginoon, Lord, anak ni David, tulungan mo ako. Tapos yung mga disciples, hindi na nila ma-drive out. Kaya sinabi na, Lord, Panginoon, paalisin nyo na nga ito, ang ingay. Thank you Lord sa mga house church natin. Lahat, hindi magulo. Pero in case may magulo, hindi natin papaalisin. Yes, thank you Lord. So why the disciples acted that way? Bakit kaya itong mga disciples parang napaka-judgmental naman? Lumalapit, tumatawag sa Panginoon, gusto nilang itaboy. Alam nyo, hindi nyo sila masisisi. Bakit? Kasi itong mga Israelite, sila ay Jew, yung religion nila, ito yung elementary, high school, college nila na Bible school. During their time, elementary, tinuturuan na kagad sila ng basic reading ng Torah. Nag-aaral na kagad sila ng Bible. Elementary pa lang. Wala kasi ang form ng government nila is yung Bible. Yun ang law nila. Kaya lahat ng yun inaaral nila. Katumbas nito, itong Beth Suffer Elementary School, nagbabasa na sila ng salita ng Diyos at tinuturuan na silang sumunod sa batas ng Biblia. Ganyan na ganyan, yung mga Jew, alam na alam nila. Pagdating ng high school, tinuturuan na sila mag-interpret ng salita ng Diyos. At kasabay nun, tinuturuan na sila ng oral tradition. Ito yung mga hindi nakasulat sa Bible, pero ginagawa ng mga Pariseyo, ng mga rabbi, na kailangan din nilang sundin. Kaya nga minsan nagkakaroon ng problema kasi hindi na nagiging biblical. Mas binigyang importance na yung tradition. Tapos pagkatapos nito, nung pinaka-high school nila, hindi na lahat nagka-college. Ang katumbas nito, nagiging mangingisda na, nagiging farmer na, nagiging karpentero, kagaya ni Jesus, doon na. Pero yung mga nagpapatuloy sa pag-aaral ng mas malalim pa sa salita ng Diyos, ito na yung nag-aaral, ginagaya na nila yung mga rabbi, mga tagapagturo. Nagiging tagapagsulat sila ng kautusan at nagiging rabbi sila. Ito na yung mga apat na sekta ng mga Jew. Yung Pharisee, Sadducee, SNS, Zealots. Ano tong mga to? Bakit kailangan natin maintindihan? Yung Pharisee, ito yung sa middle class pababa. Ito yung mga pare na nagmi-minister sa general na mga tao.
Yung mga Sadducee, ito naman yung nagmi-minister sila sa mga mayayaman, sa mga government officials, sa mga contractor, sa mga mayaman. Sila yung religious organization para dun sa mga upper class, mga elitista. Yung SNS naman, ito naman yung naniniwala rin sa Panginoon, kaso extreme. Sabi nila, ang mga mga Hudyo dapat set apart. Kaya itong mga to namundok, tumira sa kuweba. Kasi gusto nila talagang hindi na sila makihabilo. Yun. Tapos yung zealots naman, ito naman yung mga agresibo. Gusto nila daanin sa dahas. Gusto nila ipakita yung tapang ng kanilang pananampalataya. So lahat ng ito, nag-aaral sila ng salita ng Diyos. Tapos yung isang Canaanite woman, pagan religion, hindi naniniwala sa tunay na Diyos. Na ito ay naniniwala sa sa kahoy na inanyuan para sasambahin nila. Ito yung mga maraming immorality, unclean, ang turing nila kaaway na mga Israelite. Ang tawag sa kanila Gentile. Pag hindi ka Jew, Gentile ka. So lahat tayo Gentile by default kasi hindi tayo Israelite. Pero ito, ang turing pa nitong mga to is talagang kalaban. Kaya hindi mo masisisi yung mga disciples during that time, bakit nila tinataboy? No? Nasusundan natin? Hindi deserving yan, Lord. Kami, Lord, mula pagkabata, nag-aral kami ng salita ng Diyos. At ngayon, sumusunod kami sa iyo. Eto, nasusundan nyo? Yung mga disciples, na misunderstood nila yung kingdom mindset. Naalala nyo last time inaral natin yung kingdom mindset. Kadugtong pa rin po ito ng ating series ng kingdom mindset. Na ang nasa isip nila, yung mission lang ay para sa mga Israelites. Ang gagawin lang ng Diyos, ang ililigtas lang daw niya yung mga Israelites. Hindi po. Hindi nila alam yung mga outsiders na akala nila secondary lang yun or hindi na dapat. So maganda to na aaral natin na hindi tayo, sa pagkakaroon natin ng kingdom mindset, hindi tayo magiging judgmental. Na kami, umaattend kami ng house church, tapos aattend pa kami ng Sunday dito. Tapos siya, magre-request siya ng prayer, hindi nga siya umaattend, tapos biglang lalapit, magre-request ng prayer. Pastor, paalabasin na natin yan. No. Nasusundan natin. Kaya tayo, meron nga tayong mga midweek house churches. Kasi alam natin, hindi lahat makakasimba ng linggo. Pero hindi natin i-judge. Kasi may mga trabaho talaga may pasok ng linggo. O kaya sinasabi natin, may pasok. Anong araw libre ka? Wednesday. O sige, Wednesday, mag-house church tayo sa inyo. Thank you, Lord, sa ating mga house church leaders na nagtsatsaga. Thank you, Lord. Kung wala pa po kayong house church sa area nyo, may 5 po tayong house church leader. Pili lang po kayo kung pinakagwapo, kung sino gusto nyo. Para po magkaroon po tayo ng house church sa inyo. Kung meron po na feeling nyo na wala sa Panginoon, gusto nyo maidala sa Panginoon, pero hindi nyo maisama dito, dali natin yung gawain sa kanila. Amen. So kaya yung mga house churches din natin, hindi lang sa TS Cruz, hindi tayo nakabound lang dahil ang kingdom mindset, hindi bounded by boundaries. Kaya meron tayong house church sa labas ng TS Cruz. Amen. Thank you, Lord. The King is not limited by our boundaries. Itong pananampalataya, balikan natin yung pananampalataya ng isang nanay. Isang nanay na makasalanan. Isang nanay na hindi kilala ang tunay na Diyos. Pero anong sabi niya? Panginoon. Anong sabi niya? Anak ni David. Alam niyo po, sa Bible, sa New Testament, 2 beses lang naulit na tinawag si Jesus na magkasunod na Panginoon, anak ni David. 2 beses lang sa Matthew 20. Yung account na yon, 2 bulag na nagsusumamo rin sa Panginoon. Grabe. Pag sinabi niyang anak na David, tinawag niya ang Panginoon. Naniniwala siya sa Panginoon. Tinawag niya, anak ni David. Ibig sabihin po nito, king. Ina-acknowledge niyang king ang ating Panginoon. Siya ay naniniwala kay Jesus kahit na hindi niya pa naiintindihan ang maraming bagay patungkol sa salita ng Diyos. Ganyan po ang pananampalataya ng isang desperate mother na kagaya ng Canaanite woman. Have a mother-like faith. Na ano to? Faith that keeps calling on the Lord regardless of the situation. Na hindi ka lang lalapit sa Panginoon dahil sa naging mabait ka.
ng isang nanay na kagaya nito na lumalapit sa Panginoon. Nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Regardless kung ano yung naging background niya. Ang ganda nito dahil hindi na rin tayo magiging judgmental. No? Dahil ang bawat isa ay pwedeng lumapit sa Panginoon regardless kung anong naging background nito. Kahit naging napakasama pa niya before, maaari pa rin lumapit sa Panginoon. Kagaya nito. Pangalawa, ang isang nanay na may pananampalataya na kagaya nito doesn't give up. Alam natin yan yung mga nanay natin. Talagang hindi talaga tayo susukuan yan. Minsan yung mga tatay, matapang tayo eh. Minsan, hindi. Ganun talaga. Pero yung mga nanay, alam natin yan. Sila pa talaga yung, naku, hindi, okay lang yan. Pero yung mga tatay, hindi talaga. Pero yung mga nanay, minsan nga nagagalit pa tayo mga tatay, kinukonsinti mo kasi lagi ang anak mo. Ang karakter ng isang nanay doesn't give up sa kanyang anak. Ano yung sunod na nangyari? Di ba yung una, hindi sumagot si Jesus? Pangalawa, sumagot na si Jesus. Sabi niya, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel, lamang ako isinugo. Yung mission ni Jesus, sinabi niya, hindi ko kayo mission, ito lang ang mission ko. Ang daming Bible passage na nagsusupport yung sinabi niya na hindi siya nagsisinungaling. So, ang isip ng mga disciples, finally, sinabi na ng Panginoon na parang pinapaalis na siya, uwi. Parang sinabi niya ganun. Nagsalita na yung Panginoon. Sumunod ka na. Nasusundan nyo? Na parang in other words, nireject niya na yung nanay na desperadong lumalapit. Pero yung nanay na to, hindi nagigive up. Sometimes, God is saying no. No? Pangalawang beses na siyang nagsalita ng hindi. Yung una, silence. Pangalawa, in other words, no. Bakit? Because He determined the timing. Minsan po pag tayo nagpipray, hindi binibigay talaga agad ng Panginoon. Ang answer niya, no. Hindi dahil sa ayaw niya yung para sa atin, pero meron siyang panahon. Sa mga ngaral, Ecclesiastes 3:1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Baka kaya hindi pa lang sinasagot ng Panginoon yung prayer mo, baka hindi pa time. So don't give up. No? Meron ba kayong mga prayer na hindi pa sinasagot ni Lord? Amen. Ibig sabihin, nagpe-pray. Thank you, Lord. Huwag po tayong magsawa sa Panginoon. Minsan, yung time kasi ng Panginoon, hindi natin time. Gusto natin, pag pinag-pray natin, bukas nandyan na. Pero yung Panginoon, may time siya. Magtiwala tayo. Huwag tayong mag-give up sa prayer natin sa Panginoon. Pangalawa, sometimes God is saying no, He strengthens you in waiting. Pinapalakas tayo ng Panginoon pag tayo ay naghihintay. Sa Isaiah 40:31, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mapapagod. Sila'y magsisilakad at hindi manghihina. In other words, pag ikaw ay naghihintay sa Panginoon, pag sinabi niyang no, pero yung hangarin mo is mabuti, lalo na para sa anak mo, tas hindi pa niya binibigay, ito ay nagpapatibay sa iyo dahil lagi ka pa rin nagpe-pray para sa Panginoon. Meron ba kayong pamilya o anak or mahal sa buhay na feeling nyo wala ng pag-asa? Meron, may pag-asa. Kahit ang tagal nyo nang pinapag-pray, tapos hindi pa rin lumalapit sa Panginoon, hindi pa rin nagbabago ang buhay, may timing ang Panginoon. Pero yung prayer na yan, pinapatibay kayo ng Panginoon na lagi kayong magtiwala sa Kanya. Amen. Pangatlo, ito yung maganda. Sometimes, God is saying no for a higher purpose. Ito na ituro to ni Brother Joey nung Thursday. Ito yung tungkol kay Pablo, yung tinik kay Pablo na pinag-pray niya. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon, alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Alam niyo po, minsan hindi talaga sinasagot ng Diyos yan, ng yes. Kasi may higher purpose siya sa inyo. Hindi niya tinatanggal yan. Kasi baka pag tinanggal niya yan, or pinagkaloob niya sa iyo yan, hindi ka na lumapit sa Kanya. Kaya sinabi ng Panginoon, sapat ang biyaya ko. Amen. Have a mother-like faith. Do not give up. God may be testing you, testing your faith
to strengthen it for a higher purpose. Kaya po kung may pinagpe-pray kayo, hindi pa binibigay ng Panginoon, baka may mas magandang plano ang Diyos para sa buhay nyo. Amen. Tuloy po natin. Anong nangyari? Di ba sagot ni Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel, lamang ako isinugo. Anong ginawa ng babae? Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod ito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Parang hindi niya narinig yung sinabi ni Jesus. No? A mother's faith is both desperate and persistent. It doesn't give up. Hindi siya nakipag-argue, Lord, unfair naman yan, Lord, sinasabi mo. Hindi niya sinabing ganun. Hindi niya sinabi na parang mali naman yata yan, Lord. Hindi, no? Bagkos ang ginawa niya, lumapit pa siya lalo sa Panginoon. Lumuhod pa siya sa harapan. At nagmakaawa. Alam niyo po, ang ating mga nanay, hindi niyo alam kung ano pinagdaanan yan. Alam niyo po, nung kabataan ko, may sama ako ng loob sa nanay ko. Nung hanggang makagraduate ako, hanggang mag-aral ako, mag-college ako, pamilya ako, masama yung loob ko sa kanya. Di ba alam mo yun? Pero nung nagkaanak na ako, doon ko naintindihan yung nanay ko. Ganito pala yun. Amen. Thank you, Lord. Christian na ako noon, pero ang sama pa rin loob ko sa nanay ko. Pero nung nagkaanak na ako, niredeem ako ng Panginoon na hindi mo lang naiintindihan yung pinagdadaanan ng nanay mo. Yung mga nanay natin, hindi natin alam pinagdaanan yan. Baka kagaya nitong Canaanite woman, na yung dignity niya, nagpakababa siya para sa'yo. Hindi mo lang naiintindihan yung ginawa niya. Nakinain niya yung pride niya. Regardless yung boundaries, ginawa niya para sa'yo. Lahat tayo rito may nanay. Hindi natin alam pinagdadaanan ng mga nanay natin. Pero lahat tayo nandito. Maaring hindi maganda o maaring hindi natin naiintindihan, pero I'm sure, ang nanay natin, binaba niya yung dignity niya. Kagaya ng example dito. Purihin natin ang Panginoon sa pamagitan ng ating mga nanay. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon sa ating mga nanay. At pangatlo, para mabilis na tayo, ang pananampalataya ng isang Canaanite woman nito doesn't let go. Una, desperado siya, regardless kung hindi siya deserving. Pangalawa, kahit na-reject na siya, hindi siya nag-give up, binaba niya yung dignity niya, nagpakumbaba siya. Pangatlo, hindi siya bibitaw. Ganyan po ang ating mga nanay. Sumagot si Jesus. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Pangatlong beses po, in other words, ni-reject ni Jesus yung Canaanite woman. Ito po isang metaphor ng isang household image na si Jesus ina-explain yung priority in order. In other words, yung Diyos is yung parang magulang na nagbibigay ng pagkain o ng biyaya. Tapos yung pagkain, yun yung pagpapala na galing sa Diyos. Tapos yung Israelite, ito yung anak na tumatanggap ng pagkain. Tapos yung Gentile, ito yung aso na little dog, parang alagang aso sa bahay. Nasusundan nyo? So nung sinabi ni Jesus na hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. In other words, yung biyaya para sa Israel, hindi para sa mga Gentile. So parang pangatlong rejection na ng nanay. Nasusundan? So recap, unang rejection, hindi sumagot si Jesus. God is silent. Pangalawa, sa mga naligaw na tupa lamang yung kanyang mission. Pangalawang rejection. Pangatlong rejection, ang pagkain ng mga bata ay hindi para sa aso. Nasusundan natin, 3 beses ni-reject yung nanay. Usually, after 3 rejection, a person gets offended. Pag 3 beses nang hindi sinagot ang panalangin mo sa Panginoon, usually, nadi-disappoint ka na. Nag-walk away ka na in disappointment. Bumibigay ka na. Lord, 3 beses ko na itong nilapit, Lord. Maganda naman, Lord, yung hangarin ko para sa pamilya ko.
Pero Lord, bakit hindi mo binibigay? Lord, ayoko na. 3 beses mo na ako nireject. Hindi po. Alam na alam yan ng ating mga nanay. Hindi po ito mag-give up. But a loving mother is desperate, doesn't give up, and doesn't let go. Ano ang sabi ng nanay? Yung sumagot siya, totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain sa mumong nalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon, tugon ng babae. Ano pong ibig sabihin nito? Nasusundan natin, sinabi ni Jesus, yung pagkain na para sa mga anak, hindi tamang ibigay sa mga aso. So alam niya na siya yun, na tinuturing na aso. Gentile. Pero anong sagot niya? Oo, totoo nga po, Panginoon. Ngunit ang mga aso man ay kumakain sa mumong nalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon, tugon ng babae. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, Lord, kahit hindi buong tinapay, ang ibigay mo sa akin. Lord, kahit hindi isang kagat lang. Lord, kahit yung mga sobrang parang alikabok lang na nalaglag sa lamesa. Basta Lord, galing sa inyo, sapat na ito sa amin, Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo at no hindi gumaling ang kanyang anak. Hallelujah. Hallelujah. Minsan nakatingin tayo sa laki ng gusto nating hingin sa Panginoon. Pero nakakalimutan natin yung kahit maliit na bagay ay sapat na basta ito'y galing sa Panginoon. Minsan nakatingin tayo sa maraming bagay. Nakakalimutan natin yung paggising lang natin sa umaga ay isang biyaya na mula sa Panginoon. Minsan nakakalimutan natin na walang tayong trabaho, may sakit ka, maraming kahirapan, pero buo kayong pamilya. Nakakalimutan natin ipagpasalamat sa Panginoon. Minsan nakakalimutan natin sa lahat ng nangyaring ito, meron pa rin tayong nanay na kasama. Maraming salamat sa Panginoon na pinapaalam niya sa atin na kahit gaano kaliit na blessing yan, basta ito, Lord, galing sa iyo. Sapat na ito para sa amin, regardless of the situation. Hallelujah. Sa 3 bagay po na God answered in silence is to humble you and to test you, to show His power. Pangalawa, sinabi niya, no. Parang no pa din sinabi niya. Para mag-rely tayo sa timing niya. Hindi sa timing na gusto natin. Baka pinapalakas niya pa tayo. Keep on asking to the Lord. Or baka may mas mataas siyang purpose kung bakit hindi niya sinasagot yung panawagan mo sa Kanya. At pangatlo, no again ang sagot ni Lord. Bakit? Para magtiwala ka lagi sa Kanya. Para wag kang bumitaw sa Kanya. Para hindi ka bibitaw sa Kanya at manatili kang faithful sa Kanya. Na magsasamba ka lang ba sa Panginoon pag sinagot niya ang prayer mo? So pag hindi niya na sinagot ang prayer mo, hindi ka nasasamba sa Panginoon? Hindi, di ba? Patuloy tayong magtitiwala sa Panginoon. Have a mother-like faith. Be desperate. Don't give up. Don't let go. Every testing brings a breakthrough of blessing. Hallelujah. Kagaya nung Canaanite woman. 3 beses siya nireject. Pero pagkatapos ng 3 rejection, pinuri pa siya ng Panginoon, napakalaki ng iyong pananampalataya. Sa kabila ng mga rejections na sinabi ko, nanampalataya ka pa rin, hindi ka pa rin bumibigay. Magkaroon tayo ng ganung pananampalataya na kagaya ng Canaanite woman. Dahil pagkatapos nitong mga to, ng mga testing na to, ng mga trial na to, may breakthrough ng blessing na galing sa Panginoon. Yun ang panghahawakan natin. Lord, sa kabila ng lahat ng ito, lahat ng sinabi mo, Lord, no. Pero Lord, magtitiwala pa rin ako sa iyo, Lord. Dahil mas alam mo kung ano ang mas mabuti para sa akin. Ganyan ang pananampalataya ng isang nanay na dapat nating tularan. At ang sabi ng Panginoon, mangyari ang hinihiling mo at nooy di gumaling ang kanyang anak. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po yung magsipagtayo.